Sumisigaw kahit di naririnig. Si Odessa raw ang kumuha kay Ana. Baka gawa-gawa lang ng isip niya yung mga sinasabi niya. Huwag muna tayong maniwala. Kung kinakailangan ko pagbawalan ka makipagkita sa babae niya, ang gagawin ko. Siya pa rin ang mahal ko, Claire. Siya lang. Pinaglaban kita buong buhay ko, binigay ko sa'yo. Tama na. Gulo na ako, hindi ko na alam gagawin ko, hindi ko na alam yung isipin ko. Umalis na kayo! Hindi tayo pwedeng basta maniwala kay Glenda ngayon. Pwede talagang si Odessa. Kasi noon pa man, kinugulo na niya yung pamilya ko eh. Pag kinasal kami ng Tito Larry mo, lalayo na tayo dito. Gusto ko po sanang ipagpatuloy ang paghahanap ko sa pamilya ko. Hindi mo na sila mahahanap. Ang kulit-kulit mo, tigas ng ulo mo, ha? Ano namang kaartehan to, Claire, ha? Usapin mo naman si Calvin, sabihin mo mga palikan kami. Tama na yan, magpahinga ka natin. Gusto mo ba si Angela rin yung makatuluyan niya? Wala kang kwentang ina! Eh, di nakatikim ka rin. You better shape up, lalo na ngayon. Hinahanap na ni Evelyn ulit ang totoo niyang anak. Kaya kung ako sa'yo, umayos ka. Kasi baka lalo kang mawala ng lugar dito. Sa panaglipan ko po kasi yung babaeng nananakit sa akin. Tapos bigla na lang ikaw yung nananakit sa akin. Sorry. Patawarin mo ko, Odessa. Pero kailang malaman ng Dilari ang lahat kung anong ginawa mo sa anak niya. Basta gusto ko, pauwi ni Larry, planchado ng lahat. Kung makakahanap ka ng church na merong mas maagang schedule. Wait, huwag nila kaya ako mag-church wedding. Mas mabilis makahanap ng schedule yung hindi church wedding, di ba? Correct. Bakit bigla naman nagbago isip mo? Gusto ko na kasi makasal agad eh. Alam mo naman, di ba, hindi na makapaghintay makasama si Larry. O basta yun muna assignment mo, ha? You find me the earliest possible date. Kahit garden wedding yan or kahit sa judge, ha? Ang importante sa akin yung pinakamabilis. Tita Margaret, nakita ko po ito sa mga gamit ni Tito Larry. Sa kanya po ba to? Kasi parang pamilyar po sa akin. Nakita ko na yata ito kay Ma'am Glenda. Sa akin yan. Ito yung matagal ko nang nawawalang phone eh. Thank you for finding it, ha? Teka lang. Faye, ikaw na bahala dyan, ha? Yung assignment mo. Okay. Yeah. Hoy! Shh! Mas kayo dyan. Doon kayo. Doon kayo, bilis! Parang nakaabot kay Angela to. Angela, ito na yung isa pang website to. Salamat. Ano po ba talagang clue ang hinahanap mo pa dyan? Nagbabaka sakali lang ako na makahanap ako ng ibang impormasyon tungkol dun sa babaeng napapanaginipan ko. Yung babaeng masama. Yung babaeng nananakit sa akin at gustong pumatay sa akin. Alam mo, feeling ko si Calvin lang naman talaga makakatulong sa'yo eh. Di ba siya yung nagligtas sa'yo? Siya yung forever knight in shining armor mo. Angela. Calvin? Ito nga yung telepono ni Glenda. Baka nandito yung ebidensya sinasabi niya. Wala na kayong mahahalongkat na ebidensya laban sa akin. Anong ginagawa mo dito? Di ba dapat nandun ka kay Mang Glenda? Angela, hindi ka mawala sa isip ko. I just wanted to check on you. Okay lang ako. Angela, gusto ko lang malaman mo na totoo yung sinabi ko kahapon. Angela, mahal kita. And this time, kaya na kitang ipaglaban.
Please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ako na. Mountain Breeze Garden Resort, good day. Sandali lang po, Angela, ikaw daw gusto makausap eh. Hello? Hello? Angela, ikaw na ba yan? Opo. Sino po sila? Naku, kailangan tayo mag-usap. Kailangan magkita tayo dahil kailangan malaman mo kung ano ang talagang tunay mong pagkatao at ang iyong nakaraan. Ngayon, makipagkita po kayo sa akin. Delikado ang magkita tayo dyan sa resort. Lumabas ka na lang, pumunta ka dito. Magkita tayo dito sa labas. Andito ako. Malapit lang. Ha? Dito sa may likod ng simbahan. Sige po. Hello? 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 Angela, saan ka pupunta? Sasama kita. Hindi na, Calvin. Okay lang. Maabala ka pa. Kaya ko na to. Hindi. Hindi mo alam kung totoo yan eh. Paano pag naluloko lang yan? Baka mapano ka. Oo nga, friend. Mamaya mabudol-budol ka dun. Baka ano pa mangyari sa'yo. Angela, let me join you. Sige na, hayaan mong damayan kita. The same way na ginawa mo sa akin, ako na may naghahanap. Ikaw na bahala dito, Myla. Ito. Ma'am, Odessa Luna po yung pangalan niya. Dito ho siya dinala pagkatapos ho siyang makulong. Wala akong ganong pasyente dito. Ha? Ang sabi sa amin dito siya dinala Opo, tama. Natatandaan ko na po siya. Dito nga po siya dinala, pero ilang taon na po yung nakalilipas nung makataka siya dito. Nakataka si Odessa? Myla? Ma'am, si Calvin at Angela ba yung lumabas? Saan pupunta yun? May tumawag po kasi. May sasabihin daw po tungkol sa nakaraan at pagkatao ni Angela. Sino? Di ko po alam eh. Pero, nung ako po yung nakasagot, parang boses ng babae. Medyo matandang babae po. Bakit hindi pinaalam sa amin to? In-inform po namin kayo sa mga gatong kaso. But we make sure na mabigyan ng notice kung sino yung directly involved. In your case po, ang complainant. Pero wala akong nakarating sa amin. Paano nga yun, ate, kung... Alam niyo ba kung anong ginawa sa akin ng babaeng yun, ha? Muntik niya ho akong mapatay. Paano kung binalikan niya yung anak ko? Sana may kausap mo. Calvin, kinakabahan ako. Sana hindi siya nanloloko. Sana malaman ko na talaga yung totoo tungkol sa pagkatao ko. Talagang ayaw mo magpaawa, tita. Pues, pasensyahan tayo. Dadaling kita sa mami at daddy mo. Lali ka lang sa akin, dalian mo. Tulong! Tulong niyo matanda! Tumawag ka na mula siya! Tulong! Tulong! Please! Tulong! 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 Tumawag ka ng ambulansya! Matanda!
Kilala mo siya? Hindi po. Angela, are you okay? Okay ba lang siya? Halika na. Di mo dapat makita yan. Halika na. Miss! Uy, paano? Oh, ginawa. Dapat lang mamatay ka. Dahil traitor ka. Kung mapunta ka sa langit dahil sa pagpapakasanta mo, edi congrats. Pero kung mapunta ka sa impyerno, kamusta mo na lang ako kay Satanas. Ma'am, pwede ho bang pakipaliwanag naman sa amin kung ano ho talaga yung nangyari? Ma'am, tinawagan po namin noon yung contact yung nakalista dito. Si Mr. Larry Medrano. Sinubukan po rin namin siya dati ng opisina, pero nasa ibang bansa na daw po siya. Pero umalis ho siya noon nang hindi kayo magkasundo. Ma'am, pwede ho bang mahingi yung contact number at saka address ho ni Odessa Luna? Kailangan lang ho talaga namin siya makita. Sorry po, ma'am. Pero hindi po namin pwedeng ibigay ang info number ng mga dati naming pasyente. Confidential po yun. Pasensya na. Ma'am, hindi niyo ho kasi naiintindihan eh. Yung anak ko ho nawawala, matagal na ho. Baka ho kasi may kinalaman ho siya doon sa nangyari. Pasensya na po talaga, ma'am. Hindi talaga namin pwedeng ibigay. Ma'am, please naman. Ma'am, please, nakikiusap naman ho ako sa inyo. Please naman ho. Kahit yung address at contact number lang niya. Napakawalang puso niyo naman. Ano ba? Sorry po talaga. Hindi po talaga namin pwedeng ibigay, ma'am. I'm sorry you had to see that. Calvin, parang kilala ko siya. Nung tinitigan ko siya, pamilyar yung mukha niya eh. Nung tinitigan ko siya, bigla akong may naalala. Meron siyang gustong tulungan na bata. Pero biglang dumating yung babaeng masama. Tapos, ano nangyari? Hindi ko na alam. Yun lang yung naaalala ko. Calvin, hindi kaya siya yung babaeng may alam ng pagkatao ko? Hindi kaya siya yung dapat makikipagkita sa akin? Eh, kung siya nga yun, bakit may bumaril sa kanya? Alam mo, Angela, malamang masamang tao lang yun, kaya may gustong pumatay sa kanya. Baka ibang babae yung nasa memory mo. Eh, Calvin, nasan yung babaeng dapat na makikipagkita sa atin? O ngayon, balikan natin siya, hanapin natin siya, intayin natin siya doon. Hindi kita hayaang bumalik doon. Baka ano mangyari sa'yo. Pero Calvin, alam niya yung nakaraan ko. May alam siya tungkol sa pagkatao ko. Angela, kung seryoso yun, tatawag ulit yun sa'yo. Alam mo, ate, gusto ko pa rin talagang mahanap si Odessa. Kaso ang problema, hindi ko alam kung saan ako magsisimula eh. Evelyn, hindi pa naman tayo sigurado kung may kinalaman talaga si Odessa. Pero posible. Dahil nung panahong nakatakas siya, yun yung panahon na nawala si Ana. Evelyn, magpahinga ka na muna ha. Stress ka na. Kapag ka mahinahon ka na, saka tayo mag-usap ulit. Sino ba yan? Oh, si Larry. Kailangan sabihin mo sa kanya kung ano nalaman mo.
Sabi ng kausap ko, dito daw dadalhin si Ana eh. Sana ka makita na natin si Ana. Tumawag na ba ulit yung kausap nyo? Hindi pa po eh. Baka naman nagbago na yung isip ng kausap nyo. O di kaya, nanloloko lang. Nandito na tayo eh. Ayoko lang ma-disappoint ka eh. Alam mo, Han, kung ayaw mo maghintay, tumuwi ka na lang. Basta ako maghihintay lang ako dito. Evelyn, anak ko rin si Ana. Kung gusto mo siya makita, ako rin. Kung anong problema natin, kalimutan mo na yon. Tingin mo ba mahanap pa natin yung anak natin? Umiiyak. Alam mo naman ayoko nakikita umiiyak eh. Evelyn. Hindi na, ate. Kakasal na yung tao eh. Hayaan na natin siya. Kaya ko naman tumagising. Manang? Manang? Wala nang kukontra sa kasal natin, Han. Isa-isa ko nang dinispatcha. Lahat na bumipigil sa happy ending natin. Kaya sa dulo, ikaw at ako lang. Tayo lang ang matitira. Magiging akin ka. Oh, Han. Nakabalik ka na pala. Hindi ko alam. Hindi ko na kailangan magstay doon sa conference eh, kaya buwi na ako. Ay, ikaw, ba't nandito ka? Ba't wala ka sa resort? Ang dami ko kasing inaasikaso eh. Are you hungry? Oo. Teka lang, pagluto muna kita, ha? Relax ka muna dito. Hello, Larry. Si Ate Helen to. Ate Helen, si Evelyn. Pumasok lang sa kusina, meron kasi utos kay Manang. Dami kasi iniisip mo yung problema eh. May problema ba? Ayaw niya munang ipasabi to, Larry, ha? Pero sa tingin ko, kailangan mong malaman. Karapatan mong malaman dahil may kinalaman to sa anak niyo. Ano? Han, huwag mo na ako pagluto. I need to go somewhere. Saan ka pupunta? Ayaw mo niwala sa akin nagmana tong anak natin eh. Sige na nga. Pati nga ako matututo na sa inyong mag-ama eh. Ang galing! Ang galing naman! Ha? Yay! Mama, Papa, this is my garden! Galing-galing naman! Yay! Sige nga, sige nga. Dito. Evelyn. Harry, anong ginagawa mo dito? Nasabi na sa akin ni Ate Helen ang lahat. Kung ano man binabalak mo, sasamahan kita. Hahanapin natin si Ana. Hindi na. Kaya ko naman to eh.
Asikasuhin mo na lang yung mga mas importanteng bagay sa'yo, katulad na lang ng kasal mo. Importante sa akin si Ana. Kayo ni Ana. Larry, tama na to, please. Kaya ko to. Ako na lang ang gagawa nito mag-isa. Iniiwasan mo ba ako? Dahil ba sa nangyari sa atin bago ako umalis? Nga natin pag-usapan yan, Larry. Evelyn, I'm sorry kung nahalikan kita. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Evelyn, galit ka ba dahil doon? Hindi ako galit. Pero yun ang dahilan kung bakit ako umiiwas. Pero nangyari na. At sa tingin ko, alam mo kung bakit. Evelyn, mahal kita. Calvin, alam ko hindi ka masyado nagkikwento sa akin. Hindi naman ako manhid o bulag para hindi maramdaman at makita kung anong pinagdadaanan mo. Sino ba talaga? Si Claire o si Angela? Nakikiusap ako. Nagawa mo, tumayo ka nga dyan. Huwag mo nang agawin sa akin si Larry. Parang awa mo Ano ba sinasabi mo? Hindi ko naman inaagaw sa'yo si Larry. Ano na naman madrama yan? Tita Margaret? Ano ba nangyayari sa'yo? Pare, kaya kasi good nalilito. Dahil ngayon laki nagkakasundo ni Evelyn. Pare, tandaan mo, matagal laki tapos ni Evelyn. Bala ko mag-back out sa kasal ni Margaret.